Bakit hindi advisable ang mga maliliit na aquarium lalo na kung baguhan ka sa fish keeping? Nakita mo kasi sa Facebook na ang ganda-ganda ng mga isda sa reels. Kaya naisipan mo din mag-keep ng isda, di ba? Pero minsan inisip natin na try lang muna. Bili muna ako ng maliit na tank. So okay. Pero here are things that you need to know bago ka bumili ng small tanks, lalo na kung nagsa-start ka pa lang ng fish keeping. Small tanks are unstable. Bakit? Small water volume can easily change temperature compared to larger volume na tubig. Depende sa size ng fish, ang maliliit na tank ay mas madali itong masaturate sa toxic elements like ammonia. This is created by our fish or sa ating feeding frequency. Hindi lang ang ammonia, pati na din ang mga water parameters ang madaling mag-swing dahil sa maliit na volume na tubig. Though pwede mo naman linisin ng mas madalas. Pero stressful yan sa mga isda kung lagi mo silang ginagalaw. Pati na din ang madalas at pabilis na pabago-bago ng parameters ng tubig ay nakaka-stress din sa kanila. At meron din tayong tendency as new fish keepers na nagkukulik tayo ng mga isda at nag-overcrowd sa ating mga aquarium. At kung di pa natin kabisado ang bioload or ang ratio ng tubig versus the number of fishes, lalo kung maliit ang tank na ginagamit mo, at dyan mo ilalagay sila lahat. Well, depende sa size ng fish na i-decide mo na i-keep. Like if you want to keep smaller fishes, ang optimal tank size nila ay 1 fish is to 1 to 2 gallons na tank. For medium sizes like goldfish, 1 fish is to 10 to 20 gallons kung adult na sila. Now, this is only the optimal tank size. You can always go bigger but not smaller size na tank. Di mo kailangan ng expensive na aquarium. Pwede ka naman mag-keep ng fish sa mga DIY tanks like mga ref tubs or styro boxes or trapans.